Good day, ma'am. I'm Franz Dion S. Tungol from BSN 1A. Today, I'm going to demonstrate about assessing the skin and nails and the hair of the patient. So first, greet and introduce yourself. So, sir, good day. I'm Dion Tungol from GNC. I'm your student nurse for today. So, verification lang po, sir. Pwede ko po bang malaman po yung pangalan ninyo? Steven Benedict Marin. Steven Benedict Marin. And your birthday po? March 10, 2006. March 10, 2006. And your age po is? 19 years old. 19 years old. So, explain ko lang po yung procedure na gagawin po natin ngayon. I'll be assessing your skin, hair, and nails po. Tapos, lahat po naman document and manonood po natin ngayon sa mga, check ko po yung mga certain parts of your body. It's completely confidential po. So, hindi po makakalabas yung mga manonood po natin ngayon. So, I'll be asking you po some of question. So, first po, yung current symptoms po. So, meron po ba kayong symptoms ngayon, skin problem? Na nararanasan po nyo ngayon? Wala naman. Wala naman po. So, about sa mga oiliness, ng skin po, dryness, wala naman po. Sa pagpapasa po, wala naman po. So, how about feeling changes na ano po, minsan may pressure po na nararamdaman po kayo sa skin? Wala. Wala naman po. So, sa hair loss nyo po, nalalagas po ba ang iyong buhok or any observe nyo po sa iyong buhok? Wala naman po. Any variation of color na napapansin nyo? Wala naman po. So, do you have ano po? Nails problem like ano po yung pagbabago po ba ng shape or kulay po? Wala. Wala po. So, do you have ano po, any odor of your body? Like ano po, kapag may ginagawa po kayo, agad po kayong pinagpapawisan? Wala naman po. Wala naman po. So, next po sa past history po tayo. May previous problem po ba kayo? About sa skin niyo po? Wala po. Wala po sa skin, sa hair, like ano po, yung treatment, Wala po. surgery po, ganun. Wala po. So, or any ano po, allergic, kumari sa food po, ganun. Wala po. So, sa medicine po, Wala rin. wala rin po. So, ngayon po sa family story po tayo, meron po ba sa family ninyo na merong skin cancer, ganun, or skin problem po? Wala naman. Wala naman po. So, ngayon po, how about po sa lifestyle nyo? Sa practices po, nagkaroon po ba kayo ng, pag po nagkakaroon po kayo ng exposure sa sun, gaano po ito katagal? At least 5 to 10 minutes pag pumapasok ng school. Okay po. Thank you, sir. So, meron po ba kayong skincare na ginagamit? Wala naman po. Wala naman po. So, ngayon po, pwede ko po ba kayong mapasuot yung gown sa inyo para po sa next procedure po natin gagawin? Ito po. So, next po, mag-i-gather po natin yung mga materials na gagamitin po natin. Gown, papasuot po natin gown. At first of all, bago po natin gawin yon, mag-hand hygiene muna po tayo. And after that, magsusuot po tayo ng gloves. Clean gloves po ang ating gagamitin. At privacy ng patient po. I-close po yung door, mga curtain or window po.
So, ngayon po sir, check po natin yung color variation po ng yung skin. Sir, may So, okay naman po. Yung kulay po ng skin nyo, wala naman po any variation of color. So, meron man po yung bakat po ng damit kapag galing po kayo sa araw. So, next po is wala naman po siyang abnormalities sa skin nyo as I expected. And ngayon po, if may lesion po siya, inspect po natin siya primary, secondary, and vascular lesion. So, wala naman po siyang lesion, so magpo-proceed na po tayo sa next procedure. So, next po, after inspect, palpate the lesion po. So, wala po siyang lesion, so mag-proceed po tayo sa checking the texture of the skin and the thickness of the skin. Sir, may ano po? So, okay lang naman po yung skin po ng skin texture ng ating patient. And the thickness po is slightly thick po kasi meron naman po siyang ginagawa na exercise. Sabi niyo po, diba? And now, we will proceed checking the temperature of the patient. So, una po sa forehead and the cheek, neck, tapos sa mga kamay at pababa po. So first po sa forehead. Pwede ko po bang magpas yung pots niya? Okay. So, after po ng checking temperature, we will proceed po sa turgor. So, yung turgor po is chine-check po siya dito sa sir, may ano po. Nag-check po siya dito sa back of the hand po. So, gaganon niyo lang po. Kapag bumalik po ng 2 seconds is normal naman po yung kanyang hydration po. So, next po, magpo-proceed po tayo sa edema, checking the gagamitin po natin yung thumb finger po natin for checking the edema. So, sa dorsal po ng paa or sa ankle po. So, edema po, checking the edema para makita po natin if may pagmamanas po sa patient or meron pong body fluids. So, next, we will proceed po sa hair and scalp, assessing the hair and scalp. So, sir. So, base po sa observant ko, wala naman pong any variety of color sa kanyang hair and wala naman po akong nakitang any lesion or dandruff, kuto sa kanyang buhok, sa kanyang scalp. And yung thickness po niya, makapal naman po ang kanyang buhok, so good po. And yung texture niya is okay naman po, hindi po siya dry, hindi po siya oiliness ng sobra, at smooth po ang kanyang texture ng kanyang buhok. So, lastly, we will proceed po sa nails. So, sir, pwede po ma-observe yung nails niyo. Thank you, sir. So, checking the nails po, yung
cut po ng nails is good naman po. Good cut naman po yung kanyang nails. Clean and groom. So, yung texture din po ng kanyang nails is okay naman po, smooth po. And capillary refill time. So, ipipinch lang po yun ng 2 seconds and titignan din po if 2 seconds kung bumalik po agad yung dugo. So, checking the ano po yun, oxygen of the patient. So, that's all po, sir. Thank you for pag-cooperate sa ating procedure. So, thank you po.